Hello, Cancer! Ito yung reading mo for December 2025. Alamin natin ano yung mga possibilities, mga messages na dapat mong malaman marinig. Thank you so much for dropping by, Cancer. Bago ka man dito or matagal na sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, abangers, yan, thank you. Overall energy, Ten of Pentacles. Challenge mo, King of Pentacles. Uy, Pentacles to ha. Good stuff, good news, blessing of Temperance. Financial, career, kabuhayan mo, you have Hermit. Love life, meron ka Four of Swords. Clarify natin. Sa bottom naman, unforeseen, unexpected, meron kang Four of Wands. So, Ten of Pentacles. Wow! So, nakikita ko dito, itong month na to is centered siya when it comes to family. Ang center mo is building a stable family or stability pagdating sa mga bagay na ginagawa mo, like sa career mo, special endeavors or projects, or sa negosyo mo, or sa financial mo. So, nakikita ko rin dito, pwedeng ang goal ninyo is mag-prepare for the future, pwedeng mga investment, savings, or yung mga legacy, something na ipiniprepare ninyo para sa mga anak ninyo, or future generations ninyo, or pwede rin naman sa future self mo, pwedeng may mga kinalaman to sa pag-i-invest sa sarili mo rin, no? Oo, basta ito is securing the future, whether sa financial mo yan, sa family business, or it could be pagpapamilya, pagpapakasal, kung yun yung hindi nyo pa nagagawa sa buhay ninyo. Or pwede rin naman ang pagpo-focus lang sa family, like paglalaan ng oras, doing, yung gagawa ka ng meaningful na mga bagay para sa pamilya mo, bonding, no? Oh, this is something na special para sa iyo dahil nandito yung Knight of Cups eh. This is something talaga na you're looking forward to. Willing ka talagang paghirapan yan, pag-investan yan, pag-make ng effort dyan, no? Kumbaga, ipupursue mo, ipupush mo talaga to eh. Yun yung nafe-feel ko. Something na related to family, stability, future. Okay? Pagdating sa challenge mo, meron ka rito ang King of Pentacles, tsaka Nine of Swords. Oh. So, pwedeng iba sa inyo yung challenge nyo rito is talaga yung pera, stability, Cancer. Siguro iba sa inyo, ang nafe-feel kong challenge ninyo is paano magiging maginhawa eh. Yung kabuhayan ninyo, yung financial ninyo eh. Something talaga na pagsisecure sa future or paano makaahon sa hirap, paano makapag-ipon, makapagpundar, na sapat para sa retirement sa future, or sapat hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo eh. Something about stability, something about finances, or sa kabuhayan. Yun talaga yung palaging laman-laman ng isip mo, pinoproblema mo, or nagdudulot ng stress sa'yo. Okay, yun yung napipil ko na challenge mo. Siguro, hindi ka tumitigil sa pag-iisip, paano mo mapifigure out, masolve tong mga problem mo na related sa
sa pera, sa kabuhayan. Okay? Or pwede rin naman about trabaho yan. Ito na yung good news, good stuff. Positive side, you have temperance at saka Knight of Wands. Huwag kang mag-alala, Cancer, kasi dito sa good stuff mo, nakikita ko na mag-i-improve din yung mga bagay eh. Makaka-recover ka. Kung nagkaroon ka man ng mga problema dito about money, no? Hindi naman forever na ganun. Sa tingin ko, masosolve din naman yung mga problems mo. Okay? At mag-i-improve din naman yung mga bagay-bagay. Kung hindi man about money yan, well, kung saan tumutugma sa inyo since general reading naman ito. Kaya no, nakikita mo si Knight of Wands, parang victorious yung itsura niya dyan. So nakikita ko, mapagtatagumpayan mo pa rin naman yan. Okay? Yun yung indication ni Temperance na mag-i-improve din yung situation eh. Siyempre, sa una, pwedeng hindi mag-work, no? Kasi si Temperance, nagtitimpla-timpla siya. Pwedeng nangangapa ka nung una, hindi mo alam yung tamang gagawin, yung tamang formula. Eventually, dun sa mga trial and error mo na yon, malalaman mo na rin ano yung mga error, kumbaga yung mga errors mo, yun yung magbibigay sa iyo ng, kumbaga, solution do sa problema mo na alam mo na hindi nag-work yun, nagkamali ka ron, so hindi mo na ulitin yun, di ba? So eventually, yung mga trial and error mo na yan, magsasucceed ka pa rin naman in the end. No? Kumbaga, ma-figure out mo naman na, oo, and mag-i-improve din yung mga bagay-bagay, huwag ka mag-alala. So ayan na, nakikita ko, si Knight of Wands, ang ganda-ganda ng energy niya. Tsaka si Temperance. So, Temperance pa, tungkol yan sa regeneration, sa healing. So, kung meron man na mga related dito about healing, yung tipong pwedeng sa health, or yung regeneration, yung tipong makakabawi, makakabounce back uli, yan yung mga tinutukoy nung Temperance dyan. Okay, kung may mga blockages man, matatanggal na yun with the Knight of Wands. Kasi nakikita ko dito na makakakilos ka na ng maayos maluwag Kung nagkaroon man ng mga sagabal blockages in the recent past. Financial, career, kabuhayan mo, meron kang Hermit at meron kang Queen. Uy, ang ganda. Nakikita mo kung gaano kasagana si Queen of Pentacles. Diba sinabi ko sa'yo? Meron something dito about financial, mga material, and stability. Ito rin yan Suma Pentacles to. So, nakikita ko talaga na magbubunga ng maganda yung mga yan. Lahat ito, tingnan mo to, stability to mga to. Pwedeng sa una may mga ma-encounter ka na challenges dito. Pero sabi ko nga, hindi forever na ganun. Okay, magbubunga din kung ano man yung mga kasipagan mo, paghihirap mo dyan. So, nakikita ko dito, pwedeng iba, pwedeng may soul searching, or kung yung iba, baka maghahanap kayo ng ibang opportunity, and malay ninyo, buenasin kayo, mahanap ninyo alam mo yun, mahanap mo yung tamang lugar na yan, or tamang company, opportunity na yan, and kayo ay maging successful dyan. Kasi nakikita ko na si Queen of Pentacles kasi is someone na pwedeng financial independence to Pwedeng ito ay something na pinaghirapan mo sa sarili mo at kinaya mo. Okay? Kumbaga nakuha mo kung anong goal mo rito Yun yung more on napipil ko na meron kang something na pinaghirapan na aanihin mo yung magandang result ng pinaghirapan mo na yan. Yan yung tinatamasa ngayon ni Queen of Pentacles. So, napipil ko rito, since nandito siya sa financial, sa career mo, pwedeng yun, no? Na kung may mga sacrifices ka mang ginawa dyan, bawa sa negosyo mo,
sa trabaho, or something na related sa pera, nakikita ko na may magagandang aanihin ka naman pagdating dun sa mga sacrifices na ginawa mo. At pinaghirapan mo talaga yon, nagpakasipag ka. Okay, this is a card ng pagiging established, achieving a specific, ano ba tawag dito? Specific na status eh. No, kumbaga, 'di ba may binanggit ako dito about, sabi ko nga paano mai-improve yung quality of living, yung kabuhayan, parang ito yun. Parang related siya rito. Siguro ito yung mga goals mo, ambitions mo, pagdating sa career mo, sa financial mo, sa future mo. Gusto mong marating sa buhay. Status nga, yun yung sinasabi ko. Okay, and then nakikita ko pwedeng iba sa inyo magkakaroon kayo ng period ng reflection. Siguro nagmumuni-muni kayo, no? Pagdating dun sa mga bagay na yan na related sa pera or sa career. So, love life mo naman, Four of Swords, tsaka Hierophant. This is, para sa akin, this is cool off. Oh. Cool off or parang time out muna kayo ng person mo. Baka, alam mo yun, distansya muna. Baka ganun. Baka may paparating na ganyan sa inyo na cool off muna kayo, hindi muna kayo magkikita, hindi muna kayo mag-uusap. Hindi ko alam kung kanino manggagaling yan or kung desisyon nyo bang dalawa pareho yan or desisyon ng isa sa inyo. Pero ang nafe-feel ko is pwedeng de-detach muna. Magpapalamig muna yun. Magpapalamig muna, bigyan muna ng time, ng space apart yung isa't isa. Yung iba sa inyo pwedeng mag-asawa kayo. Or yung iba pwedeng engaged. Kasi mayroong marriage dito eh. So, ang nafe-feel ko dito is a period ng reflection. Kung hindi man sa isang side sa inyong dalawa or pareho kayong dalawa. Na iti-take nyo tong cool off na to, time apart na to para pag-isipan muna yung mga... So, sorry na putol yung reading ko, hindi ko alam. Dumadaldal ako. So, sabi ko nga, ito ay period ng reflection, pagmumuni-muni, titake nyo muna tong time na to para pag-isipan nyo muna. Dalawa, mga dapat yung pag-isipan tungkol dito sa relationship nyo. Pero ay nafe-feel ko pwedeng related sa marriage. Since lumilitaw yan. Baka mayroon dito mga ipuput on hold muna yung marriage, yung engagement, yung mga preparations, no? Say something about marriage. But eventually, nakikita ko parang lipat na tayo sa unexpected, no? Feeling ko naman, matutuloy at matutuloy ito. Kasi upright yung Four of Wands mo. So, kung talagang specific, ito specific, kung talagang kasal yung tinutukoy doon, mukhang matutuloy naman. Pero aside from kasal, pwede kasing ang indication nito, pwedeng pag-abroad, whether may aalis, may babalik, homecoming, mga reunions. So, nakikita ko naman na matutuloy kung ano mga occasion yan, pag-alis, pagbalik. Pag-abroad man yan or kung ano man. No? So, talagang ang dami mong cards din kasi ng stability rito. Dami mong cards ng stability. So, nakikita ko overall, magiging stable itong month na to para sa iyo. So, kung ano mga aspect nagre-relate sa iyan since ito ay general reading, no? Kasi ito ay card ng stability, yung apat na poste. Okay? So, nakikita ko solid. Overall, ma-pentacles to, solid, stable. Okay? Ano pa? Huwag pa tayong mga round cards. Pa ibang paparating. Dealing sa relationship with, di ko nalalagyan ng gender, kung sino man person to. Someone na mas younger. Ano man ang connection mo dyan, romantic man yan, kamag-anak or hindi. Meron daw nag-iisip sa'yo person from malayong lugar.
Nakalimutan ko sabihin na itong connection na to pwede kasing magkaibang culture, magkaibang religion, magkaibang lugar. Kung hindi man magkaiba ng culture, baka LDR kayo, pwedeng same lahi naman kayo pero magkalayo kayo. So yan, meron kasing nag-iisip sa'yo dito. Baka nga nag-lie low muna kayo, pero naiisip ka pa rin itong person na to. Pero ang sinasabi dito kasi sa card is friend. So pwedeng iba sa inyo, friend yan. Someone from far away. Birds, pay attention daw pagdating sa kaperahan, Cancer. Meron nga lang mga plano ngayong December, kung ano man itong mga pinaplano mo, Cancer, hindi lahat ng pinaplano mo ay mag-work, hindi lahat matutupad or magagawa. Pwedeng hindi successful yung iba dyan, no? Wow, both! Pwedeng may paparating na pera. Pwedeng pera, win or windfall ang paparating sa iyo. Kuha na tayo ng mga closing messages mo. Invitation daw, o baka maimbitahan ka, Cancer. Kasi parang may kasal dito or okasyon. Kung ano man yan. May invitation dito. Pero, ang pinaka-message, the words you speak are an invitation to life. A request to bring energy into form. Choose your words carefully. So, sinasabi nga nila, makapangyarihan yung thoughts natin, yung words natin, kung ano yung lumalabas sa bunganga natin, malay mo, yun yung makuha mo. So, piliin mong mabuti, ano man itong mga bagay na to na nilalagay mo sa isip mo at mga bagay na lumalabas sa bunganga mo kasi maaaring magkaroon ng reality yan. Okay? Makaanihin mo yung mga yan. So, laging positive. Kasi parang kung ano yung mga iniisip mo, ano yung mga lumalabas sa bunganga mo, yun yung nai-invite mo sa buhay mo. Bringer of light. The glow of a candle brings a gift of renewal and sacredness. Ito nga yung renewal na sinasabi ko. Si Temperance. So, maaaring may mga renewals sa'yo ngayong December. Glow of candle brings a gift of renewal and sacredness beyond time. The spiritual flame burns away the untrue to bring you clear sight. Watch the entrancing flame dancing in a darkened room. Allow it to transform and transcend the everyday mundane and bring your being into a state of focus. Affirmation. I am purified by the light. Merong tinutukoy dito na bringer of light. It could be a person, it could be a situation na maaaring magbibigay ng kaliwanagan, Cancer, para sa'yo. Kung ano man ito, divine intervention man to or tao na magbibigay ng clarity, answers, or kaliwanagan dito sa iyong situation. Okay, so yan yung reading mo for December 2025. Sana makatulong sa ito. Kung nagustuhan mo, nakarelate ka, na-entertain ka, don't forget to leave a heart, a like, or pa-comment dyan, pa-share. Don't forget to subscribe, like, follow kung bago ka rito. Kung gusto mo ng private reading, dumiretso ka. Purple Teen, Facebook page, Meta Verified, may blue check. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.